Ito, pakinggan natin tong balitang to. Bukod sa 777 na hindi alam kung meron o wala. Kasi ganun yun, hindi ko alam kung meron o wala. Bukod sa 777 na hindi na alam kung meron o wala, ito talaga matindi. Meron na naman droga nasa bat. Ganito karami, ganito kaganda ang ekonomiya sa Pilipinas. Sabi nga ni Bongbong, di ba? Nasa isip niyang ekonomiya. Baka isa ito sa ekonomiya na sinasabi niyang maganda. 300 na lang, 100K na tayo. Wow, palakpakan. Pakinggan nyo to. Ang nahuling droga at gaano karami ang droga sa bayang Pilipinas. Pasok! Munti ka nang maipakalat sa bansa ang nasa 10 kilo na shabu mula sa South Africa matapos na masamsam ito sa NAIA. Di ba? Merong mga taga South Africa na naman na nagpapasok ng droga dito sa Pilipinas. Bakit? Bakit? Kasi ganito ha. Hindi mo kayang magpasok ng droga sa Singapore. Why? Bitay ka sa Singapore. Hindi mo kayang magpasok ng droga sa China. Why? Bitay ka sa China. Hindi mo kayang magpasok ng droga sa Korea. Why? Bitay ka sa Korea. Dito sa Pilipinas, bakit nagpapasok sila ng droga? Nagtatry silang magpasok. Kasi nga, magandang ekonomiya ng Pilipinas. Pasok. Nagsasagawa na ng malalimang investigasyon ng mga otoridad sa naganap na transaksyon. Investigasyon na naman. Nahuli na naman yung drugs. Wala na naman yung drug lord. Only in the Philippines na nakakahuli sila ng napakaraming droga, pero wala silang nahuhuling drug lord. Ito yung tinatawag nilang bloodless war on drugs, pero drug lordless din. Papasok ng Pilipinas, si Paul Montibon sa report. Sa unang tingin nila, hindi raw aakalaing may lamang ilegal na droga ang bagaheng ito na inabanto na sa NAIA International Arrival Area Terminal 3 sa Pasay City. Bandang alas 12 ng tanghali ngayong Enero 6, ngunit nang inspeksyonin ng mga tauhan ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group ang bagahe, bumungad ang kilo-kilong shabu na nakasilid sa itim na plastik na isiniksik naman sa mga lamang bag. Tumitimbang ang hinihinalang shabu ng mahigit 10 kilo na may estimated drug price value na 72,800,800 pesos. Batay sa nakuhang impormasyon ng mga otoridad, nakalagay sa tag ng maleta na galing pa sa Johannesburg, South Africa ang bagahe na may connecting flight sa Maynila. Kasalukuyan ang isinasagawa ang investigasyon at pagsasampa ng kaso laban sa sender at recipient nito sa paglabag sa Republic Act 9165. Habang na-turn over na rin sa Sino yung recipient? Sino yung nagdala? Ang dami-dami na namang sinasabi pero wala na naman nahuli. Sige, diretso. NAIA Laboratory Service ang mga hinihinalang shabu para sa dokumentasyon nito. Pinaalalahanan naman ni PDEA NCR Regional Director Emerson Rosales ang publiko kaugnay sa mahigpit na bata sa pag-i-import ng iligal na droga sa bansa at maaaring makulong ng habang buhay at pagmumulta mula 500. Wala na kasing kulong, bitay na. Bitay na kagad para wala na mag-attempt magpasok dito sa bayan natin. Dapat pag drugs, bitay. Pag positive, nahulihan ka ng drugs. Tapos talagang sa'yo yung drugs, bitay. Maubos yung mga drug lord dito niyan. 1,000 piso hanggang 10 milyong piso. Samantala, hindi na nakapalagpa sa ikinasang bypass operation ng mga operatiba ng Caloocan City Police ang dalawang... Caloocan na. Tangin na, Diego Latigo. Antitindi rin talaga ng mga taga sa inyo. Pucha, Ito yung mga nakaligtas nung tokhang. Ito yung mga hindi nangamatay noong tokhang. Hindi ko alam kung bagong mga pusher na to. Ito yung mga nanaba nung tokhang nung naging presidente ulit si Presidente Marcos at lumuwag na naman yung droga. Ito. Tangina, mga bata pa to, mga sariwa pa.
Mga sariwa pa, mga drug lord na, oh. Walang due talagang Pilipinas. Ito, ang bagong Pilipinas. Ang high-value individual sa Block 2, Lot 20, Mentors Village Subdivision, Barangay 175 sa nasabing lungsod. Nito lamang January 3, 2025, ang mga suspect itinuturing na big-time source ng marijuana sa kanilang area at karating na lungsod. Nasabat sa operasyon ang 34 na marijuana bricks na may timbang na 34,000 grams o 34 na... Umapaw ng shabu dito na nawala si Digong. Patay tayo dyan, Diego Latigo. Pucha, 34 marijuana bricks, 1 transparent plastic bag ng 50 grams. Ito yung marijuana, 2.3 kilos. Marijuana brick, 22. Takin mo, mga bagets. May ganitong, may mga ganitong dami ng droga, mga bata pa. Oo, pucha, alam nyo ba, kung halimbawa galing ito sa Mountain Province, pucha, siguro ito yung mga nagmumotor, no? Motor papunta Mountain Province, kukuha doon, tapos balik ng Caloocan, tapos pagsasama-samahin yung mga na-score nila, tapos ibebenta. Intindi talaga, no? Kilo na nagkakahalaga ng mahigit na 4 na milyong piso, isang transparent plastic bag na naglalaman ng 50 gramo ng high-grade marijuana o kush na nagkakahalaga naman ng 70,000 piso, 3 plastic bags na pinatuyong marijuana leaves. Nung New Year daw, si Diego Latigo may nadaanan nagchochongki. Wala na talaga, no? Back to normal na talaga yung Pilipinas. Putang ina, ito yung sinasabi ko na talagang yung pinaghirapan ni PRD ng 6 na taon, puta, ibinasura lang talaga ng administrasyon na to, tapos sasabihin ng administrasyon na to, okay? Nung panahon ni Duterte, wala akong, alam mo, marami ding nagchochongki sa amin, Diego Latigo. Oo, marami rin mga rastaman sa amin, madami din dyan sa Cubao. Pero nung naging presidente si PRD, puta, na wala yung mga rastaman sa amin, yung mga naka-dreadlocks, puta, nakalbo. Yung mga naka-dreadlocks, umikli yung mga buhok. Oo, kasi takot kay PRD. Pucha ngayon, ayun na naman, mga rastaklat na naman sila. Yung mga buhok nila, dikit-dikit na naman. Hayop na yan. Stocks at tops na may timbang naman na 2,300 grams o mahigit 2 kilo na nagkakahalaga ng mahigit na 200,000 piso at isang marijuana brick naman na may timbang na 230 gramo na nagkakahalaga ng mahigit na 27,000 piso. Alam mo, high-grade marijuana to eh. Ito pa ang masaklap nito. Kung ito ay kush, ito ay galing ng ibang bansa, walang gumagawa ng kush sa Pilipinas. Oo, kasi nung nandiyan ako sa LA, sa San Francisco, tsaka dyan sa Las Vegas, pag naamoy ko yung nila dyan, yung marijuana nila dyan, ang baho, amoy utot na panis. Dito kasi sa Pilipinas, mabango yung marijuana natin, amoy nagsisiga na lola eh. Oo, amoy nagsisiga na lola. Yung mga nagsusunog ng mga damo na lola tuwing umaga pag nasa probinsya ka. O kaya lang malabo, minsan may maamoy kang gano'n, nasa kondominium ka. Mabango eh, kahit papaano yung amoy ng marijuana sa atin. Yung amoy ng marijuana sa LA, sa San Francisco, tsaka dyan sa Las Vegas, putik yan. Amoy utot ng kalabaw. Oh, hindi ko alam kung bakit, pero pag kush, yung katulad nito, high grade marijuana, baka mamaya kush pa yan. Kung kush yan, hindi yan galing dito, galing ng ibang bansa yan. So ini-export pa yan. Ganyan yung nahuli dun sa anak ni Boying eh. Diba? Kush yung nahuli sa anak ni Boying Rimulya, galing ng Amerika yun eh. O ibang klase, talagang imported pa yung mga gusto ng mga noipi ngayon ha. Kabuuan, mahigit na 4 milyong piso ang halaga ng mga nakuhang iligal na droga mula sa nasabing operasyon. Kasalukuyan nakadetine sa Caloocan City Police Station Custodial Facility ang dalawang Alam mo, ito ang pangit dito. Ang babata nitong mga to. Kita mo yan. Mga bagets yan. Wala pang 30 anyos mga yan. So nagbalik na naman mga bossing yung mga drogas. Bagay, alam naman na natin, 3 years na nakabalik ang mga yan. Kaya nga kita mo, putang ina yung stocks nila, kilo-kilo. Dito sa Canada, boss Dada, ang baho ng marijuana. Ayun na nga eh. Napakabaho ng marijuana. Uy, dyan sa Canada, nag-resign na si Trudeau ha. Lahat talaga ng kinamayan ni Zelensky.
Lahat ng kinamayan ni Zelensky, mga bossing, nag-resign. At saka nasira ang karir sa politika. Kinamayan din si Bongbong, ang tagal masira. Na mauna pang masira yung ulo niya. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng order.